Hoy, Tini Winnie, hindi mo pa ba titigilan yan? Lagi ka na naman nagtetelebabad. Dito sa shop oras kaya ng trabaho. Ito namang si Ange, galit agad. Bakit kaya ang init ang ulo nito? Wait lang naman Ange, di pa nga sumasagot eh. Saka hindi naman ako nagtetelebabad no? Anong hindi? Hoy babae, araw-araw naman kayo magkasama ng asawa mo sa bahay. Hatid sundo ka pa nga. Pati ba naman sa oras ng trabaho, dapat makausap pa rin sa phone? PBB teens? Hala, ang OA mo naman. Hindi Saka hindi naman si Eko yung tinatawagan ko Wow, hindi daw. Puwet mo, sabi ni Ange. Tapos pumasok ulit sa CR. May nakain ata siya masama kaya nagsusuka. Oh well, hindi naman talaga si Eko ang tinatawagan ko. Alam ko na may meeting siya ngayon, kaya for sure, busy siya. Hindi na nga ako masyadong tumatawag sa kanyang office. Baka kasi maistorbo ko pa. Pero okay lang. Ito mga nakaraang linggo naman, lagi kami magkasama. Grabe, ang bilis pala talaga ng oras kapag masaya ka. Parang kahapon lang, muntik na kaming maaresto dahil nagkahalikan kami sa loob ng kotse sa gitna ng kalye. Si Eko kasi, ang saya-saya ko kasi, kahit sa bahay, sa isang kwarto na lamang kami natutulog. Level up na talaga ang beauty ko. Hello, Bessie. Hi sa wakas, sinagot din niya. Si Cassie to. O Cassie, ikaw pala. Gusto mo bang makausap si boss? Sandali, ibibigay ko ang phone sa kanya. Naku Bessie, wag na. Alam ko namang nasa meeting siya ngayon eh. Ayoko namang makaistorbo. Saka ikaw naman talaga ang tinawagan ko. Ha, bakit? May problema ba? Hindi. Wala naman, Bessie. Nakakahiyaman pero nagpadala kasi ako dyan ng lunch eh. Pakibigay na lang kay Ego ha? Pakisabi kumain siya at huwag magpapalipas ng gutom. Ay sos, yan lang pala kasi eh. Akala ko naman kung ano. O siya. Ako nang bahala. For sure, makakarating ang lunchbox mo. Salamat, Bessie. Sorry din pala sa istorbo, ha? Sos, walang problema. Kaya lang, paano ba yan? Baka mamiss to ni boss kapag nasa London na kami. Natawa pa siya. At parang binulong pa sa sarili na sigurado mag-hawk mo daw ulit si Eko. Teka, London? Pupunta kayo ng London? Kasama si Eko? Ha, anong meron? Nagulat naman siya sa aking tanong. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni boss? May lawyers conference sa London. Kasi, meron din kami nga asikasuhin doon para sa mga kaso na hawak ng law firm na to. Inaabangan na din kami ng mga business partners ni boss na makikipagsosyo. Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi ni Bessie. Hindi rin kasi ako nakikinig. Pupunta si Eko sa London. Bakit? Hindi niya sinasabi sa akin. Teka lang kasi. Chill. Baka naman kasi. Sasabihin pa lang. Bessie. Hindi pa kasi nasasabi sa akin ni Eko eh. Matagal pa naman ata iyan. Diba? Siguro. Next month? Next year? Sana next year pa. Basta Bessie. Yung lunchbox ha? Pero kasi, this Monday na ang alis namin. Napatigil naman ako sa kanyang sinabi. This Monday. Sabado na ngayon. This Monday na ba talaga, Bessie? Pero wala pa siyang sinasabi sa akin eh. Ang gulo naman kaagad ng isip ko. Aalis si Eko. Aalis siya. Ang layo pa naman ng London. Hindi ba ako pwedeng sumama doon? Pero, hindi naman ako lawyer eh. Nako, hindi pa ba niya nasasabi sa'yo? Ang gulo naman ni boss. Naku, lagot. Basta kasi, kapag tinanong ka, huwag mo sasabihin ako ang nagsabi ha? Okay. Naguguluhan pa rin ako. Kung sa Lunes na ang alisin ni Eko, bakit? Wala malamang siyang sinasabi sa akin. Teka, baka naman kasi,
Overnight sila doon. Oo, tama. Conference lang naman. Iisipin ko na lang. Nag-overnight lang din si Echo sa kanyang office. Sige kasi, ibababa ko na ha. Since, linggo naman bukas. Magkita na lamang tayo sa airport sa Monday. Ihahatid mo naman si boss, diba? Saka gusto din kasi kitang makita. Alam mo na, 2 months din. Tayo hindi magkikita. 2 months. Halos malaglag na ang phone. 2 buwan si Echo sa London. Teka, akala ko ba, conference lang. Oo kasi, conference. Pero matagal yun eh. Madami pa rin kasi kaming aasikasuhin. Wala na talaga akong naiintindihan. Binaba ko ang phone na may mabigat na puso. Seryoso ba si Bessie? 2 months. Mawawala si Echo. Tapos, hindi pa nga niya sinasabi sa akin. Ano ba naman yon? Anyari sa'yo? Kanina, ang sesaya mo. Tapos ngayon, parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Nilapitan ako ni Angie. Magdadrama na sana ako sa kanyang harapan. Kaya lang napansin ko, parang namumutla siya. Okay ka lang, Ange? Maputi na yung lips mo, oh. Nako, kanina pa siya nagsusuka. Nakakainis naman ako. Baka naman, nade-dehydrate na siya tapos ako telebabad lang. Ano ka ba, Tini Winnie? Okay lang ako. Huwag kang ang OA. Ala, Ange, hindi ako OA. Namumutla ka talaga. Halika nga. Hinigit ko siya at pinaupo sa may sofa. Magrereklamo pa sana siya kaya lang syempre, medyo matamlay siya. Kaya sumunod na lang siya sa akin. Ano ba kasi yung kinain mo? Bakit ka ba nagsusuka? Okay lang ako kasi. Masama lang talaga ang tiyan ko. Isara na lang natin ang shop. Half day na lang tayo ngayon. Sabado naman eh. Gusto mo ba? Samahan na kita sa ospital. No way. Hindi ako pupuntang ospital. Wala lang to. Ano ka ba kasi? Pwede ba? Pero kasi Ange, teka, alam ko na. Sandali lang. Tatawagan ko lang si Kev para masundo ka dito. Para makapagpahinga ka na sa bahay. Huwag kasi. Huwag mong tatawagan ang lalaking iyon. Huwag na wag. Ha? Paalis na sana ako para tumawag. Kaya lang, hinigit niya akong pabalik. May alki na naman ba ang dalawang to? Pero Ange, namumutla ka na eh. Sigurado kahit anong pagkaaway niyo ni Kev, pupunta pa rin iyon dito para sunduin ka kapag sinabi ko sa kanya yung itsura mo ngayon. Pwede ba kasi? Maganda ako lagi ah. Saka ayoko makita ang lalaking iyon. Sige, subukan mo siyang tawagan. Mas lalo ako maghihingalo. Dahil sa konsumisyon na binibigay sa akin ng hinayupak na yon. Okay. Chill. Ange, breath. Huwag kang may stress. Baka mahimatay ka pa nga dyan eh. Sige, hindi ko na siya tatawagan. Ganito na lang. Relax ka lang dyan. At bibili lamang ako ng Gatorade para hindi ka ma-dehydrate. Huwag ka na magpapasok ng mga customer. Sarado na tayo ha? Fine. Sige. Basta bilisan mo lang na bumalik dito. Naku, Tini Winnie. Pag nabalitaan ko, dumaan ka pa sa office ni Echo. Bago ka bumili ng Gatorade, ewan ko na lang. Oy, hindi ako pupunta dun no? Diyan lang naman sa may kanto. May mini mart. Sige, basta hintayin mo lang ako. At lumabas na nga ako para bumili ng Gatorade. Bumili pa nga ako ng mga gamot at konting makakain ni Ange. Grabe. Kahit namumutla na, ang ingay pa din niya. Pagbalik ko sa shop, pinainom ko na si Ange ng gamot at pinilit pa kainin ng mga dala ko. Nagkwentuhan pa kami. Then, kinumbinsi ko siya na magpasundo kay Kevin. Pero ayaw pa rin niya. Nagtaksi na lang kami pa uwi sa bahay niya. Ay kasi, dito ka muna sa bahay. Huwag ka muna umuwi. Makikipaglandian ka lang naman kay Echo eh. Uy, hindi ako makikipaglandian ah. Sige,
Dito muna ako. Hapon pa lang naman eh. Mamayang gabi na lang ako uuwi. At saka kahit naman hindi sabihin ni Ange, alam ko naman, gusto niya ng kasama. Nasa States kasi ang parents niya at super independent iyang si Ange. Pero syempre, kailangan pa rin niya ako. Nilalalayan ko naman siya sa kwarto at tumiga ako sa kanyang tabi. Nagkwentuhan lang kami ng kung ano-ano. Pati nga nakakatuwang prof namin ng college. Naalaala namin. Tawa tuloy kami ng tawa. Di ko tuloy na malayan na nakatulog na pala kami. Nagising na lang ako nang may tumapik sa akin. Kasi, gising na. Ginabi ka na dito. Bumangon naman ako at kinusot ang mata. Kev, bakit ka andito? Ay oo nga pala. Ay susunod siya dito sa bahay ni Ange. Kanina ko pa kayo tinatawagan. Di naman kayo sumasagot. Di ba dapat? Susundin ko si Ange. Bakit maaga kayo nagsara ng shop? Medyo masama kasi kanina. Yung pakiramdam ni Angie eh. Kaya iniuwi ko na lamang sa bahay. Ha? Anong nangyari? Bakit hindi ako tinuwagan? Sabi ni Kev habang umuupo sa gilid ng kama. Hinahawakan naman niya ang noo ni Ange. Napangiti naman ako. Kev, wala siyang lagnat. May LQ nga ata kayo. Kaya ayaw kanyang tawagan kanina. Sabi ko naman, habang tumatayo galing sa kama. Oo nga pala, gabi na. Ang tagal ko ding nakatulog. Ayaw naman niya sigurong sabihin sa akin na may sakit siya. Ganyan naman siya lagi eh. Kapag masama ang pakiramdam, ayaw akong pag-alalahanin. Hinaplos-aplos pa ni Kev ang buhok ni Ange. Kahit happy-go-lucky itong si Kev, pagdating kay Ange, nagiging seryoso. Sige na Kev, mauuna na ako. Gabi na din kasi eh. At baka lang gabi na kayo dito. Madami pa ako. Tumingin naman siya sa akin bigla. Oo nga pala kasi. Okay lang Kev, wag mo na akong ihatid. Wala rin kasing kasama dito si Ange eh. Kaya ko namang umuwing mag-isa. Alam ko kasi, mag-o-offer siya na ihatid ako sa bahay. Kinuha ko na yung bag ko. Nginitian naman ako nitong si Kevin. Huwag kang mag-alaala kasi. Hindi kita ihahatid. Diyosa ka naman, di ba? Ano bang sinasabi nito? Ding-dong. Sunod-sunod ang ding-dong. Grabe namang makapindot ng doorbell iyon. Parang walang bukas. Ayan na pala ang sundo mo eh. Nakangiti pa rin siya sa akin. Nalaki naman ang mga mata ko. Si Echo. Naku, oo nga pala. Hindi ko siya na-text. Pero, paano niyang nalaman na andito ako? Kanina ka pa rin kasi niya hinahanap eh. Tinawagan na nga ako at baka daw, kasama kita. Pinagdudahan pa ako ng loko. Umiling-iling pa si Kev at parang natatawa. Namakit ako kay dito, ni Ange. Ayun, sinabihan ko rin siya. Kasi, andyan ka ba sa loob? Sigaw ni Echo habang kumakatok. Tumakbo naman ako palabas ng kwarto at binuksan ang pinto. Echo, Bubu, nakahinga naman siya ng maluwag na makita ako. Lagot ako nito. Kanina pa siguro ako hinahanap. Bakit hindi ka sumasagot? Kanina pa kita tinatawagan. Sorry, Echo. Nakatulog kasi ako eh. Pagkahatid dito kay Angie. Dapat nagsabi ka man lang kung saan ka pupunta. Alam mo bang kanina pa kita hinahanap? Patay talaga ako nito. Huwag masyadong mainit ang ulo pare. Sige ka. Baka di na yan sumama sa'yo pa uwi. Nasa likuran ko lang pala si Kevin. Nakangiti naman siya kay Echo. Nagtitigan silang dalawa. Nauna nag-iwas ang tingin si Echo. Mas lalo namang lumaki ang mga ngiti nitong si Kevin. Sige na kasi, umuwi na kayo. Baka magising pa babae ko sa boses ng asawa mo. Aba, nangaasar pa. Kaya mo na ba? Basta, meron ako mga biniling gamot dyan. Andun sa may table. Diyosa ka talaga.
Salamat kasi. Nag-friendly hug naman sa akin si Kevin. Napapalatak naman si Echo. Kaya napatingin kami rito. Ang sungit na naman ang mukha nito. Chill lang pare. Ako pa nga nagsabi sa'yo na andito si Cassie, di ba? Ito talaga si Kev. Ang laki pa din ng ngiti. Feeling ko, nangaasar lang. Fine, thanks. Mulong naman ni Echo bago tumalikod at pumasok na sa loob ng kotse. Wow, marunong na pala magpasalamat ngayon ang asawa ko. Ang galing mo kasi ah. Trapik-tapik naman ni Kev ang ulo ko. Bigla naman, bumisina si Echo. Bawal talaga atang hawakan ng tiyasa. Kumindat naman itong si Kevin. Ngek, sige Kev, una na ako. Basta sabihin mo kay Ange, hindi kita tinawagan ha? Hindi naman talaga kita tinawagan pumunta dito. Tumawa naman siya at tumango. Pumasok na ako sa loob ng passenger seat. Sa buong biyahe namin, hindi niya pa rin ako pinapansin. Nag-sorry naman ako, di ba? Hindi ko naman talaga sinasadya. Nilabas ko ang phone ko sa bag. Halos 200 missed calls. Yung iba galing kay Kev. Pero syempre, halos lahat galing kay Echo. Kaya pala galit eh. Kumain ka na? Ha? Nagulat naman ako nang bigla akong kausapin. Hindi pa. Ikaw, kumain ka na ba? Pwede naman ako magluto sa bahay. Wag na. Gabi na. Tapos tumigil siya sa McDo. 24 hours naman ang McDo. Kaya nakakain kami. Sinusubukan ko na ulit siyang kausapin. Pero hindi pa rin ako pinapansin. Hanggang nasa kotse na ulit kami pauwi sa bahay. Uy, bubu. Huwag ka na magalit oh. Di ko naman talaga sinasadya eh. Ayaw mo na akong magalit. Hindi siya nakatingin sa akin. Pero at least, nagsasalita na siya. Siyempre naman, bubu. Bati na tayo. Please? Bakit? Ano bang gagawin mo para mapatawad na kita? Anong gagawin ko? Siyempre, magsasorry. Kahit ilang sorry pa, bubu. Sorry lang? Bakit? Ano bang gusto mong gawin ko? Wala. Bahala ka na nga. Hala, bakit biglang nainis na naman? Teka nga, speaking of inis, bigla ko namang naalaala yung sinabi sa akin ni Bessie. Aalis na pala sila Echo, papuntang London sa Monday. Tapos, hindi man lamang sinasabi sa akin, di ba dapat ako ang magalit dito? Maya-maya pa, dumating na kami sa bahay. Pagpasok pa lang, nagsalita na agad si Echo. Fine, hindi na ako magagalit sa'yo kung yayakapin mo ako. Napatingin naman ako sa kanya. Seryoso ba siya? Yung mahigpit ah? Dapat, yung mahigpit na mahigpit. Oh my golly applesauce. Tama nga si Ange. Bibibitins na nga kami. Nilampasan ko naman siya at tumakbo ako papuntang kwarto. Tapos sila ko agad. Grabe ka Echo. Nagpapayakap ka pa sa akin ngayon pero aalis ka naman. Take note ha, walang paalam. Kumakatok si Echo sa pinto. Kasi, buksan mo nga to. Hindi na nga ako galit. Diba? Ayoko Echo. Hindi ko bubuksan. Doon ka na ulit sa kwarto mo. What? Hindi pwede. Dito na rin ang kwarto ka, diba? Buksan mo na nga to. Sabi niya pa rin habang kumakatok. Hinarang ko naman ang isang upuan sa tapat ng pinto para di siya makapasok. Ayoko. Simula ngayon, may rule na. Bawal ka lang pumasok sa kwarto ko. Rule na yan. Bakit ikaw lang gumagawa ng rule? Hindi ko yan susundin. Dapat sundin mo, Echo. Sige ka. Dito ko na lamang patitirahin si Ma'am para hindi ka na talaga makapasok sa kwarto ko. What? Fine. Hindi na ako papasok dito. Tumigil naman siya sa pagkatok. Hala, tumigil lang siya. Ay, erase. Gusto ko nga pala siyang tumigil. Sige, huwag ka na talagang pumasok.
Aalis ka naman, di ba? Pupunta kang London. Iiwan mo naman ako eh. Bigla ata siyang natahimik. Wala na kasing nagsalita pa eh. Akala ko umalis na siya. Pero narinig ko ulit siya magsalita. Paano mo nalaman? Sabi niya sa mahinang boses. Hindi mo pa dapat malaman. Ganon? Kailan mo pa sasabihin sa akin? Pag-aalis ka na? 2 buwan ka mawawala. Tapos, di mo man lang sasabihin. Bakit ganyan ka, Eko? Ang mean mo. Tapos lumayo na ako sa pinto at humiga na lang sa kama. Mukhang umalis na rin ata siya kasi wala na akong ingay pang narinig. Parang kahapon lang, nakahiga kaming dalawa dito sa kamang to. Naman Eko eh, minsan, hindi talaga kita maintindihan.